Nang nakita ni Miao ang kasalukuyan na sitwasyon ni Chu Ziyu ay masyado siyang natawa na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na masyado raw talaga siyang interesante, samantalang si Chu Ziyu naman ay nainis kay Miao sa pang-iinis niya sa kanya. Nakaramdam naman ng takot si Miao nang nagsaad si Chu Ziyu sa kanya na halos maubos na raw ang kanyang dugo, kaya sa ganito raw niya na sitwasyon ngayon ay wala siya sa mood na makita ang isang babae na pusa. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay agad na tinakpan ni Miao ang kanyang bibig dahil simula raw ngayon ay hindi na siya tatawa. Nagtanong naman si Chu Ziyu kay Miao na kung gaano raw ba katagal matatapos itong kanyang ginagawa kapag ganito kabilis ang kanyang pag-cultivate sa sword fetus. Ayon naman ni Miao na sa kanya raw kasalukuyan na bilis ngayon ay aabot ang kanyang pag-cultivate sa sword fetus ng 3 buwan, at siguro napagtanto na raw ngayon ni Chu Ziyu na mas nagiging mahirap itong kanyang ginagawa kapag tumataas ang antas ng kanyang pag-cultivate. Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na kinakailangan raw niyang magpatuloy upang matapos na itong kanyang ginagawa, at tuluyan na nga na binuhos ni Chu Ziyu ang kanyang buong enerhiya upang mapapadali ang kanyang pag-cultivate sa sword fetus. Masyado naman natuwa si Miao nang kanyang nakita na mas binilisan pa ni Chu Ziyu ang kanyang pag-cultivate, dahil magsisimula na raw itong bumuo, at dito ay tuluyan na nga na bumulusok papunta sa itaas ang Zumi Mountain. Nang nakita ni Chu Ziyu na bigla na lang lumabas ang Zumi Mountain ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kanyang nasabi na kanya lang naman daw nililinang ang final layer ng sword fetus. Bakit itong Zumi Mountain ay nag-react? Maya-maya ang Zumi Mountain ay bigla na lang humalo sa sword fetus na nililinang ni Chu Ziyu. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga na binalutan na ng gintong kulay ng Zumi Mountain ang sword fetus na nililinang ni Chu Ziyu. Nang matapos na ang hugis nito ay hindi naman makapaniwala si Chu Ziyu sa kanyang nakita na kanyang napagtanto kung ano itong mga nangyayari, samantalang itong si Miao naman ay hindi maipinta ang kanyang mukha sa sobrang saya dahil sa wakas dumating din daw ang araw na ito. Hindi naman maalis ang tingin ni Chu Ziyu sa sword fetus na binabalutan ng Zumi Mountain dahil ginamit daw ng kanyang sister Lu itong Zumi Mountain upang sapat na mapigilan ang dalawang pit ng Great Saint King na napakahigpit upang hindi na sila maglakas na lumaban. Pero binanggit raw niya sa kanya noong nakaraan na ito ay hindi sapat dahil wala itong kaluluwa. Ang karaniwan daw sa mga Emperor weapon ay mayroong kanya-kanyang kaluluwa, ngunit paano itong Zumi Mountain na mas makapangyarihan pa sa mga Emperor weapon ay walang kaluluwa? Ang inaakala lang raw niya noon ay natutulog lang ang kaluluwa nito at kapag dumating na ang tamang panahon at sapat na ang kapangyarihan ng Zumi Mountain ay gigising din ang kaluluwa nito. At ngayon ay kanya nang naintindihan dahil itong Zumi Mountain ay hindi kumpleto dahil ito ay bahagi lamang ng isang mas malaki na kayamanan. Hindi lang yon dahil kapag pinagsama ang Zumi Mountain at itong sword fetus ay saka lang ito magkakaroon ng saysay at magiging perpektong kayamanan. At nakangiti na lang si Chu Ziyu dahil matapos daw magsama ang Zumi Mountain at ang sword fetus ay ang magiging kaluluwa nito ay si Miao. Nang matapos na si Miao sa kanyang ginagawa ay masaya naman siya na tumugon kay Chu Ziyu nga parang nakita na raw niya kay Chu Ziyu na kanya nang naintindihan ng lahat. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Miao na kung kanya raw ba siyang hihintayin, na agad naman na pinasangayunan ni Miao ang tinugon sa kanya ni Chu Ziyu na kanya raw siyang hihintayin. At nagtanong si Chu Ziyu kay Miao na kung sino raw ba ang nag-ayos ng lahat ng ito, ang Diyos daw ba ng kawalan, kaya raw niya ito natanong sa kanya dahil marami siyang nalalaman. Nagulat naman si Chu Ziyu sa sagot sa kanya ni Miao dahil hindi raw ang Diyos ng kawalan ang may gawa nito. Ang isang pseudo-emperor katulad niya ay hindi karapat-dapat dito. Sa sobrang curious ni Chu Ziyu ay muli na naman niyang tinanong si Miao na kung hindi raw siya ang may gawa nito, sino ang gumawa nito. Sa katanungan ni Chu Ziyu ay itinanggi ni Miao na kanya itong ibubunyag sa kanya dahil mayroon raw mga bagay na kinakailangan na mararamdaman ni Chu Ziyu sa kanyang sarili. Hindi lahat ng mga lihim ay dapat na ibunyag. Dahil ang mga lihim ng langit ay hindi dapat na ibulgar, pero kinakailangan raw niyang ipaalala sa kanya na hindi raw niya sila kayang harapin sa kanyang kasalukuyan na antas ng cultivation. Hinawakan naman ni Miao ang kanyang tiyan dahil ang espada raw sa kanyang loob ay dapat na maperpekto, kaya maaari daw munang maghintay si Chu Ziyu hanggang ito ay makumpleto. Makalipas ang 3 araw, dito makikita si Miao na kanya nang nararamdaman ng espada sa kanyang loob na ito ay matagumpay ng nakumpleto. Makikita si Miao na ito ay tila ba ito ay nanganak ng espada at sa paligid nito ay lumabas ang mga aura galing sa espada na nabuo sa loob. Hindi na nga makatiis si Miao sa hindi maipaliwanag na kanyang nararamdaman kung ito ba ay nasasarapan o nasasaktan sa paglabas ng espada sa kanyang loob. Matapos manganak ng espada si Miao ay agad naman niyang ibinigay kay Chu Ziyu ang bagong nabuo na espada upang kanya na itong magamit.
Nang tiningnan ni Chu Ziyu ang kanyang espada ay masyado siyang natuwa dahil sobrang ganda raw nitong espada. Tanong pa ni Chu Ziyu kay Miao na kung ang espada raw ba na ito ay siya na ang kaluluwa nito. Na pinasangayunan naman ni Miao ang katanungan ni Chu Ziyu dahil simula raw ngayon siya na ang kaluluwa ng kanyang pagmamay-ari na espada. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Miao na dapat din daw malaman ni Miao ang katangian nitong espada. Itinuro lang naman ni Miao ang kanilang harapan kay Chu Ziyu dahil paano na lang raw kaya na kanya itong masubukan, at huwag na din itong mag-alala dahil ang kanyang Master Sword ay hindi siya bibiguin. Matapos iminungkahi ni Miao na susubukan ni Chu Ziyu ang kanyang bagong espada ay agad naman hinanda ni Chu Ziyu ang kanyang sarili upang kanya nang masubukan ang lakas nitong kanyang bagong espada, at seryoso na tinitingnan ni Chu Ziyu ang malaking bundok. Matapos doon ay tuluyan na nga na hinampes ni Chu Ziyu ang kanyang espada at kitang-kita ang mga aura galing sa espada ay mabilis itong tumungo papunta sa malaking bundok. Sa isa lang na paghawi ni Chu Ziyu sa kanyang espada ay agad naman nahati itong malaking bundok sa kanyang harapan na tila ba ito ay parang isang papel sa espada ng ating bida. Matapos hinati ni Chu Ziyu ang bundok ay kanyang inutusan ang kanyang system na kanya raw suriin kung ano ang impormasyon nitong kanyang espada, pero tumugon sa kanya ang kanyang system na kinakailangan raw muna ni Chu Ziyu na magbayad ng 100,000 breakthrough points upang kanyang masuri ang impormasyon ng item, dagdag pa ng kanyang system na ito raw ay mahirap sa kanya kapag hindi siya magbabayad. Sa hinihingi na kabayaran ng system ay masyadong nainis si Chu Ziyu dahil habang tumatagal raw itong kanyang system ay mas lalo itong naging sakim sa kanyang breakthrough points. Kahit inis na si Chu Ziyu ay napilitan na lang siyang bawasan ang kanyang breakthrough points. Upang kanya nang malaman kung ano ang impormasyon nitong kanyang espada. Sinabi pa niya sa kanyang system na bilisan raw niya na ipalabas ang kanyang attribute panel. At dito ipinakita na nga ng system ang impormasyon ng espada ni Chu Ziyu. Ang espada daw ay wala pang pangalan, ang uri nitong espada ay pagbabago. Ang grade nito ay Chaos Supreme Treasure Top Tier. Mga katangian, ang una ay hindi kailanman napupudpod. Pangalawa, walang hanggang bigat. Ang pangatlo, sumisira sa mahika gamit ang brutal na puwersa. Pang-apat, ever-changing, maaaring magbago sa iba't ibang anyo. Ngunit ang anyo ng espada ay ang mayroong pinakamalaking kapangyarihan. Pang-lima, nourished by intent, ito ay maaring i-infuse ng intensyon. Ang may hawak ay maaring maglagay ng intensyon ng espada na nagpapabilis ng antas ng intensyon sa espada. Ang paglalarawan, ang kasalukuyang pag-aayos ng host ay masyadong mababa. Ito ay halos hindi makapag-activate ng kayamanan. Sa nalaman ni Chu Ziyu ay masyado siyang natuwa dahil sa wakas raw nagkaroon siya ng sandata na mas angkop para sa kanya. Ang kayamanan raw na ito ay perpekto ang kombinasyon ng mga katangian ng bundok ng Sum-Ero at ang Primordial Sword Embryo. Ang kayamanan raw na ito ay tunay na napakalakas. Habang mausisa na tinitingnan ni Chu Ziyu ang kanyang espada ay binabati naman siya ng kanyang system, at kanya din binigyan ng payo si Chu Ziyu na huwag din daw niyang kalimutan na kanyang bigyan ng pangalan ang kanyang Supreme Treasure. Lumapit naman si Miao sa ating bida at masaya niyang iminungkahi kay Chu Ziyu na paano na lang raw kaya na ang ibibigay ni Chu Ziyu na pangalan sa espada ay ang kanya na lang pangalan na Miao Xiaoqi, ang ganoon daw na pangalan ang pinaka-cool dito sa mundo. Iniisip naman ni Chu Ziyu na sa alamat daw ng Huaxia, kilala doon si Pangu, na kayang buksan ang kalangitan gamit ang kanyang axe, at ang emperador ng sangkatauhan ay mayroon din Zuanyuan Sword, ang demonyo na si God Chiyu ay mayroon din espada. Ang Diyos na si Nuwa ay may likas na hindi mapapantayan na artifact na pulang bola, at ang 30 mga ninuno ng Dao ay silang lahat ay may mga titulong umaalingaw-ngaw. Kung kaya itong kanyang magical weapon ay natural na kanya itong bibigyan ng pangalan katulad ng pangalan ng mga Diyos, pero saan naman daw doon na pangalan ang kanyang dapat na ibigay nitong kanyang espada? Habang abala pa si Chu Ziyu sa pag-iisip kung ano ang kanyang ibibigay na pangalan, itong si Miao naman ay sari-sari ang kanyang iminungkahi na pangalan na mayroong kaugnayan sa kanyang pangalan. Sa sobrang ingay nitong si Miao ay nainis sa kanya si Chu Ziyu na kanya itong pinapatahimik dahil hindi raw siya makapag-focus sa pagbigay ng pangalan nitong kanyang sandata. At natatawa na lang itong si Chu Ziyu dahil mayroon na raw siyang naisip na kanyang ibibigay na pangalan nitong kanyang espada. Simula raw ngayon ay kanya itong tatawagin na ang Heavenly Emperor Sword. Halos nanlumo naman si Miao sa sobrang pagkadismaya sa ibinigay ni Chu Ziyu na pangalan sa espada dahil sa bandang huli hindi cute pakinggan ang ibinigay na pangalan sa sandata.
Ngunit napatigil sa kasiyahan si Chu Ziyu dahil kanyang napansin na tila ba ang lugar na kanyang kinaroroonan ngayon ay parang natutunaw. Sumisigaw naman si Miao na kanyang pinaalam kay Chu Ziyu na itong lugar daw nila ngayon ay nagsisimula ng gumuho. Magmadali na raw siyang umalis kung mahuli lang daw siya ng iilang segundo ay siguradong si Chu Ziyu ay mamamatay. At agad na tumalon si Miao sa likod ni Chu Ziyu dahil siya na raw ang bahala upang matagumpay na makaalis sila dito. Pero nagulat si Chu Ziyu dahil sa isang iglap ay naging normal na bahay ang kanyang pinasukan na maliit na kubo, at sa kanyang tabi ay naglaho si Miao. Habang tumingin-tingin si Chu Ziyu sa loob ng bahay ay mayroon naman siyang nakitang maliit na lamesa sa kanyang harapan. At sa itaas nito ay nakita ni Chu Ziyu ang tatlong jade talisman. Nang hinawakan ni Chu Ziyu ang isang puting talisman ay kanyang nasabi na itong kulay puti raw na talisman ay magagamit upang kontrolin ang bangkay na puppet doon sa lawa, at itong purple talisman ay ginagamit upang pamunuan ang mga puppet dito sa isla ng Wild God, lalo na ang mga puppet na mayroong sariling pag-iisip, habang itong black jade talisman ay nagtataglay ng lihim na pamamaraan para sa pagkontrol ng Wild God puppet, at naglalaman din ito ng nurturing sword technique. Itong white jade talisman at ang purple talisman ay karaniwang controller lang ng mga puppet, wala nang iba pa, pero itong panghuli ay naglalaman ng pamamaraan ng Wild God puppet. Ang lihim na pamamaraan na ito ay masyadong makapangyarihan, ito ay isang uri ng alternatibong paraan para sa immortalidad, at ang sword nurturing technique ay mayroong sapat na lakas at sapat na panahon, ang potensyal na kapangyarihan nito ay tunay na walang limitasyon. At natatawa na lang si Chu Ziyu sa kasiyahan dahil kapag napangalagaan raw niya itong kanyang nurturing Heavenly Emperor Sword sa daang-daang libong taon, sino kaya raw ang nakakaalam na kapag ito ay nakalabas na ay maaari na nitong patayin ang isang totoong emperador. Wala na nga na sinayang na oras si Chu Ziyu dahil agad niyang kinuha ang tatlong jade talisman na nasa lamesa. Itong dalawang puppet naman ay hindi maalis ang kanilang tingin sa maliit na bahay na nagliwanag. Nasabi na lang nitong dalawa na talagang nagtagumpay daw ang ating bida sa pangatlong pagsubok. Nagulat naman itong isang mata dahil bigla na lang naglakad ang puppet na sword maiden na kanyang sinaad kay One Eye na ngayon ay oras na upang tumungo kung nasaan ngayon ang kanilang bagong master, at dito tuluyan na nga na naglakad ang mga maraming puppet sa pangunguna ng dalawa upang kanilang puntahan si Chu Ziyu na ang kanilang bagong master. Habang naglalakad itong mga mababang puppet para puntahan si Chu Ziyu ay ang nasa kanilang bukang bibig lahat ay kanilang binabati ang kanilang master. Si Chu Ziyu naman na nanunood sa mga puppet na papunta sa kanya ay nakaramdam ito ng labis na tuwa, na kanyang nasabi na matapos raw niyang ma-refine ang Jade Talisman ay nakakuha siya ng ibang grupo ng mga undead. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga itong dalawa kung saan nakatayo si Chu Ziyu. Sa kanilang pagdating ay wala silang alinlangan na lumuhad sa harapan ng ating bida na nagbigay ng paggalang, sila raw na si Sword Maiden at si One Eye ay nagbibigay ng ulat sa kanilang master. Inutusan lang naman silang dalawa ni Chu Ziyu na tumayo na raw sila. Sabay tinanong ni Chu Ziyu ang Sword Maiden na gusto raw niyang malaman kung ilan ang bilang ng mga tao ang nandito. Paliwanag naman ng Sword Maiden kay Chu Ziyu na 4 raw sila dito sa isla ng Wild God ang mayroong sariling pag-iisip na nasa antas ng Great Saint Realm, at siya daw na Sword Maiden ay kabilang na doon, at mayroon din daw mga 20 na nasa antas ng Mid-Stage Great Saint Realm, silang lahat ay walang sariling mga kaisipan, at doon sa lawa ay mayroong 2,000 na mga corpse puppet na nasa antas ng 3rd layer of Great Saint. Sa mga nalaman ni Chu Ziyu ay hindi siya makapaniwala dahil masyado raw palang marami ang bilang ng mga corpse puppet na nasa lawa, at nagulat si Chu Ziyu dahil sa kanyang harapan ay mayroong biglaan na lumitaw na 2 void portal. Ang lumitaw pala galing nitong mga portal ay itong 2 Great Saint puppet na mayroon din sariling kaisipan na kanilang binabati ang kanilang master. Maging itong ibang grupo na mga puppet na pinapangunahan ng 2 babae ay kanila din binabati ang kanilang bagong master. Nang nakita ni Chu Ziyu na nagtipon-tipon ang kanyang bagong mga alagad ay nakaramdam siya ng labis na tuwa dahil maaari na raw niya silang lahat na ipadala sa isang digmaan, ang mga tinatawag ang kanilang sarili na mga Great Saint doon sa kontinente ng Sky Vault. Anong karapatan nila na makipagkumpetensya sa kanya para sa makukuhang oportunidad? Sa ibang bahagi naman ng lugar sa Tai Chi Ancient Star, makikita dito ang Lord of Thousand Faces kasama ang ibang mga demon, na sila ay tumatakbo ng mabilis na parehas nagtamo ng malaking pinsala. Sinabi pa ng isang babae na demon sa kanyang mga kasama na parang mayroon raw mali dito sa Tai Chi Ancient Star, dahil araw-araw mayroon silang kinahaharap na matinding panganib,
Hindi pa raw sila nakahanap dito ng malaking oportunidad ngunit marami na ang bilang sa kanilang mga kasama ang nasawi ang kanilang mga buhay. At nag-alala itong babae na demon na kanyang tinanong ang Lord of Thousand Faces na kung ayos lang raw ba ito. Kaya pa ba niyang makipaglaban sa kanilang mga kalaban? Sagot naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na huwag na raw niya siyang alalahanin dahil ayos lang ang kanyang kalagayan. Mungkahi pa ng babae na demon sa Lord of Thousand Faces na dapat hindi na lang daw nilalabanan ang mga halimaw na kanilang kalaban, ang dapat na lang raw nilang gawin ngayon ay tumakbo ng mabilis dahil baka maabutan pa sila ng mga halimaw na humahabol sa kanila. Makikita din dito sila Tianjin at si Liu Zhu na mabilis na tumakbo upang makatakas sa mga humahabol sa kanila, at halata sa kanilang pagtakbo na maging sila ay nagkaroon din ng matinding pinsala sa kanilang mga katawan. Sinabi pa ni Tianjin kay Liu Zhu na si Meng Dai daw ay nawala sa gitna ng kanilang laban, sana nasa mabuti lang siya na kalagayan ngayon, hindi raw talaga niya mapigilan ang kanyang sarili na mag-alala sa kanya. Tinanong naman ni Liu Zhu si Tianjin na ang kanya raw bang nabanggit na lugar na kanilang pupuntahan ay talagang magligtas sa kanilang buhay. Sagot naman sa kanya ni Tianjin na tama, dahil ang lawa raw na kanyang sinabi kanina ay isa sa pinakamapanganib. Isa ito sa ipinagbabawal na zona dito sa bituin ng Tai Chi, hindi maglakas ng loob ang karaniwan na nilalang doon na pumunta. Huwag lang raw siyang bumitaw, magtiis lang siya ng kakaunti dahil kapag magawa nilang makarating doon sa lawa ay maliligtas na ang kanilang mga buhay. Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nga sila na nakarating sa lawa, sinabi pa ni Liu Zhu sa lahat na masyado raw tahimik dito, maging alerto daw silang lahat. Samantala nagsalita naman itong babae sa kanyang kasama na sa kanila raw kauri na nandito, siya raw ang pinakamabilis, pakiusap mag-scout siya kung ano ang mga kinikilos ng mga halimaw, para hindi daw sila nila mahuli. Sinabihan naman ng Lord of Thousand Faces ang kanyang kasama na halos nandito na daw sila sa lugar na kanilang tinutukoy kanina, at naglagay na din daw siya ng barrier na maaring mag-trigger sa paligid ng lawa bilang pag-iingat at ngayon lang ito nag-activate. Tapos na raw sila ngayon dahil napalibutan na sila ng mga halimaw. Dagdag pa ng Lord of Thousand Faces sa kanyang kasama na demon habang kanyang iniinda ang kanyang malaking sugat, na maliraw ang kanyang kalkulasyon, sumisigaw naman ang ibang mga demon dahil sa kanilang harapan ay bigla na lang lumitaw ang mga puppet na alagad na ngayon ni Chu Ziyu, nasabi na lang nitong demon na hindi raw nila inaasahan na itong mga halimaw na ito ay hindi natatakot sa sinaunang zona ng Tai Chi Ancient Star. Sa kinaroroonan naman ni Chu Ziyu ay nagbigay ng ulat sa kanya itong matandang puppet na mayroon na naman daw pumasok na intruder sa Divine Lake at marami-rami din ang kanilang bilang, inutusan naman ni Chu Ziyu ang kanyang mga alagad na ipakita raw nila sa kanya ang projection, na agad naman pinasangayunan ni One Eye ang kahilingan ni Chu Ziyu. Nang ipinakita na kay Chu Ziyu ang projection ay dito nakita niya ang Lord of Thousand Faces na sinalakay ng kanyang mga alagad na puppet, at nakita din niya dito si Tianjin at si Liu Zhu na hinahanda ang kanilang sarili laban sa mga puppet, at nasabi na lang ni Chu Ziyu nang kanila silang nakita na parang pamilyar daw sa kanya ang mga mukhang ito. Pero ang labis na pinagtataka ni Chu Ziyu bakit hindi niya nakita doon kasama nila ang kanyang master, ano raw ba kaya ang nangyari sa kanya? Nagtanong naman itong si One Eye kay Chu Ziyu na kung dapat daw ba nilang palayasin ang mga nanghihimasok. Sagot naman sa kanya ni Chu Ziyu na kanila raw silang puntahan at iligtas sila doon. Sa ibinigay na utos ni Chu Ziyu ay pinasangayunan naman itong dalawa ang utos sa kanila ng kanilang master. At tinanong ni Chu Ziyu itong kanyang isang alagad na si Slayer Maiden na kung alam raw ba niya kung anong uri ang mga halimaw ang mga nandoon. Sabi naman sa kanya ni Slayer Maiden na wala raw siyang mga idea sa mga halimaw. Maging itong matandang puppet ay katulad din ng kanyang sagot kay Slayer Maiden na wala din daw siyang alam kung anumang uri ang mga halimaw ang nandito. Bigla naman lumitaw si Miao sa harapan ni Chu Ziyu dahil siya raw ay mayroon alam sa kanyang mga katanungan. Ayon pa ni Miao kay Chu Ziyu na ang mga halimaw daw na yun ay nilikha ng mga sandata ng Celestial Slave. Sa sinabi ni Miao ay nagtataka si Chu Ziyu na kanyang tinanong si Miao na kung ano raw ba ang Celestial Slave. Paliwanag naman sa kanya ni Miao na katulad daw ng kanilang pangalan sila ay alipin ng kalangitan, sila ay napakasama at napakalakas at marahas na walang awa at madaya, tunay silang mga demonyo, sila ay mapagmataas at mapagmalaki, hindi nila pinapansin ang anumang buhay. Dagdag pa ni Miao kay Chu Ziyu na sa ganoon daw na sitwasyon kinakailangan ni Chu Ziyu na mag-ingat. Sa mga paliwanag ni Miao ay nagtataka si Chu Ziyu na kanyang tinanong si Miao na paano raw nilikha ng mga Celestial Slave ang ganoon na mga sandata.
Ayon naman ni Miao na ginagamit raw nila ang esensya ng buhay at mga banal na kaluluwa maging ang mga laman ng nabubuhay na nilalang ay kanila din ginagamit bilang materyales sa paggawa. Wala na silang pakialam sa buhay ng iba. Habang dadami ang kanilang pinapatay ay nagiging marami din ang kanilang mga nagagawang sandata at habang mas malakas ang mga nilalang ang kanilang mga nahuli mas magiging matibay ang armas ang kanilang makakayang gawin gamit ang kanilang esensya. At dito napagtanto ni Chu Ziyu na kapag mabibigyan daw sila ng panahon na umunlad ay magagawa nilang lumikha ng napakaraming mga dakilang sandata, maaring aabot ito sa libo-libo o 10,000 mga bilang na mga sandata, at ang mga sandata na ito ay maaring makapantay sa sandata ng banal na hari o maging ang mga quasi-emperor. Ayon naman ni Miao na ang mga sandata daw na ginawa ng celestial slave ay limitado lang ang kanilang mga buhay. Ang pinakamaiksi ay 1 buwan at ang pinakamatagal ay aabot ng 1 taon, kapag sila ay mamamatay ng mag-isa. Sa mga nalaman ni Chu Ziyu ay napapaisip siya dahil ngayon alam na raw niya na kapag ang isang kakayahan na kanilang nagagawa ay mas malakas ay dapat mayroong kapalit na kahinaan o di kaya'y magiging sobrang lupit na ito sa lahat. At agad na hinawakan ni Chu Ziyu ang ulo ni Miao dahil sa tingin raw talaga niya mas marami pa siyang nalalaman. At mayroon din daw ba siyang idea kung gaano ka makapangyarihan ang mga celestial dito sa Tai Chi Ancient Star? Tugon naman sa kanya ni Miao na siya raw ay mayroon din kakaunting nalalaman patungkol doon, pero nakadepende daw ito kung gaano kalaki ang ibibigay na alok sa kanya ni Chu Ziyu ay ganoon din kalaki ang kanyang ibibigay sa kanya na impormasyon. Sa gitna naman ng lawa dito makikita ang Lord of Thousand Faces at si Tianjin na kanilang dinedepensahan ang kanilang mga sarili laban sa kamay nitong halimaw. Sa hindi pala nakakaalam ang halimaw pala na ito ay hindi kabilang sa alagad ni Chu Ziyu kung hindi ito ang halimaw na gawa ng mga celestial slave na ating tinalakay kanina. At napasigaw na lang ng malakas ang Lord of Thousand Faces dahil hindi na niya maiiwasan ang papalapit na atake sa kanya ng halimaw, at sa kanya naman likod ay naghahanda ang kanyang kasama na babaeng ahas upang kanyang iligtas ang Lord of Thousand Faces, sambit pa ng babaeng ahas sa Lord of Thousand Faces na sa kanila raw dito siya lang ang matalino. Maghanap raw siya ng paraan upang sila ay makatakas dahil siya na ang bahala nitong halimaw. Inatake na nga ng babaeng ahas gamit ang kanyang sandata ang halimaw na sumalakay sa kanila, pero sa hindi niya inaasahan walang epekto sa halimaw ang kanyang ginawang atake bagkus lumikha lang ito ng pag-atake gamit ang kanyang buntot na nagdulot upang matamaan ang kasama na babaeng ahas ng Lord of Thousand Faces at ito ay tumilapon. Sa nangyari ay masyadong nag-alala ang Lord of Thousand Faces sa tinamong malaking pinsala ng kanyang kasama na ang Snake Maiden. Sambit pa ng Snake Maiden sa Lord of Thousand Faces na kanya na raw tinatanggap ang kanyang kamatayan sa kamay nitong halimaw, sana huwag din mamamatay ang Lord of Thousand Faces katulad niya. Nag-alala naman na nagsaad sa kanya ang Lord of Thousand Faces na hindi raw sinasarado ng kalangitan ang lahat ng daanan, dapat mayroong paraan upang sila ay makalabas dito. Makikita ang Snake Maiden na wala na talagang ligtas sa kamay ng mga halimaw dahil sobrang lapit na nito sa kanya. Samantalang itong Lord of Thousand Faces ay masyadong nanginginig sa maaring sapitin ng kanyang kaibigan sa kamay ng mga halimaw. Ngunit napalingon ang Lord of Thousand Faces sa kanyang gilid dahil mayroon siyang naririnig na kakaibang ingay. Ang kanya palang naririnig na ingay ay itong maraming mga halimaw na bigla na lang lumitaw galing sa ilalim ng lawa. At kitang-kita sa mukha nito na ito ay nakangiti dahil talagang walang takas na ang mga nilalang na pumasok sa kanilang teritoryo. Sa sobrang inis ng Lord of Thousand Faces dahil hindi na sila makakatakas sa kamay ng mga halimaw ay kanyang sinigawan si Tianjin dahil siya raw ang nanguna na sa lugar na ito sila pupunta dahil sinabi niya na ito ang magliligtas sa kanilang mga buhay. Natulala lang naman na nagsaad sa kanya si Tianjin na hindi din daw niya inaasahan na dito din pala matatapos ang kanilang mga buhay. Sa tugon ni Tianjin ay nanginginig na nagtanong sa kanya ang Lord of Thousand Faces na talaga raw ba na dito na silang lahat mamamatay. Ngunit natulala ang Lord of Thousand Faces dahil mayroon siyang nakita sa kanyang unahan, maging ang ibang mga halimaw ay natuon ang kanilang pansin sa dalawang nilalang na biglaan na lang lumitaw sa kanilang likod.